naman po na maupo po dito sa may bandang harap para, ayan, na-miss po namin kayo kasi last week, di ba, wala tayong feast. So, nasaan po tayo last week? Yan, nasa MOA. Yan. At yung iba naman po na hindi nakapunta, nasa online, sa live. So, marami pong na-bless last week. Amen? Yan. May energy po ba tayo today? Because may good news, di ba, last week? Because God is risen. Amen. Okay, so, brothers and sisters, let me share with you my takeaway. So, kahit hindi pa ako naka-attend sa Grand Feast po last week, nanood po ako ng online. So, ang takeaway ko po doon is, are you agree that God is in ordinary? Amen. So, some of our brothers and sisters, ano ba yung ibig sabihin ni Sister Mirna of why God is in ordinary? Ano po? So, eto, magbibigay tayo ng example. Sa mga nanay po dyan, taas ang kamay. Or mga parents. Yan. Every time na gumigising po kayo sa umaga, syempre, every gising is a blessing, right? But, kasunod po nun yung, bigat ng obligation natin sa araw-araw because we need to earn money to work, to go to work kahit nakakapagod, kahit puyat, pero kailangan natin. May problema sa work, kailangan pa rin maging present. Pero, na-experience nyo ba? Kasi isa rin po akong parent. Once you are looking to your child, iyak agad. Ayan, iba po yung pakiramdam na kahit natulo yung laway ng anak mo, pero pag nakikita mo sila na natutulog ng mahimbing na maayos, you are blessed. And that moment is masasabi mo na God is in ordinary. Amen? Sa mga parent. Sa mga estudyante naman po, pag nakita niyo yung exam result ninyo, at alam niyo sa sarili niyo, you try your best para makakuha ng higher score. So, di ba, kahit pasang-awa, masaya ka pa din. Hindi mo alam kung bakit kasi pinaghirapan ko to eh. Hindi ko to kinopya. Because God knows, God is in ordinary that I do my best for that score. Am I right, students? Ayan. So, sa mga brothers and sisters din po na may mga ordinaryong nararanasan sa araw-araw, I know all of us having our ordinary moments. Pero, God is everywhere. Hindi niya tayo iniiwan. Lagi niyang pinaparamdam na there is hope para sa bawat isa. Kahit na this time, nagluluksa ka, nalulungkot ka, puno ka ng problema, pero nakatayo ka pa hanggang ngayon. God is good all the time. So, let's test that God is in ordinary. I want to invite all of you to look in each beside you, the person beside you, yung nasa likod mo, sa harap mo. Just look at them. Wow, si sis, blooming. Wow, si brother, new haircut. Smile at them. Share the blessing of goodness to each one of us. Because in this place, in our prayer meeting, in this Feast Cardona, we feel and we experience Jesus face to face. Amen? And we know that God is in here. Open our hearts,
Open the heavens, pour out your Spirit. Jesus, be revealed. Hey, Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Yes. Let our God reveal His presence from each one of the person beside you and each corner of this room. Amen. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Let's sing holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy Jesus, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Once more, palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Woo! Sobrang saya because God is risen. Amen? And God is revealing or revealed Himself sa atin ngayong araw na ito. God is not just revealed in your answered prayers. Because sometimes, di ba, nakararanas din tayo ng struggles and pain. Those emotions po, those moments na na-experience natin yon, alam nyo ba, na mas malapit sa atin ang ating Jesucristo. He always meet us to the place na kala natin nasa darkness tayo. But at the end of it, kailangan lang pala nating maranasan yung struggle na yun and yung pain na yun. Because God is carrying us to be winners. Amen? To win that victory. Because we are all children of God. Let me share to you, brothers and sisters, the Bible verse that comforts me. This is from the book
of Jeremiah, chapter 29, verse 11. I know a lot of you na gustong-gusto po ang verse na ito kasi pinangahawakan natin ang sinabi niya na for I know the plans that I have for you. That is declared by our God. Plans to prosper and not to harm you. Is it really comforts us, brothers and sisters? So I want you to pray with me and say these words to our God. Say this with me, brothers and sisters. Dear God, I know by faith you will make a way. Amen. Battles you have overcome. If you made a way for them, I will wait here for my turn. I've seen you calm the waves. This storm just won't give way. If you roll the storm away, there is only one you say, and what you say. I know in faith you will make a way. This brings a better day. Jesus, you reign. You will make a way. If there's no other way, you will make a way. And another race will begin. When the trials come my way, your triumph will prevail. You will prevail. I know in faith you will make a way. There's an empty grave. Jesus, you reign. You will make a way. 'Cause there's no other way. You will make a way. 'Cause there's an empty grave. You will make a way. 'Cause there's no other way. Let's fill our hearts and always believe, always strengthen our faith that God always makes a way for us. He will solve every struggles. He will restore us and forgive us on our sins. I know sin has the holy name. I know death is not the enemy. I know you make a way for me. It's Jesus, you have won the victory. I know fear can advance with me. I know lies are from the enemy. I know you make a way for me. It's Jesus, you have won the victory. I know sin has the holy name. I know death is not the enemy. I know you will make a way for me. It's Jesus, you have won the victory.
again and there's a way. I know lies are from the enemy. I know you make a way for me. It's Jesus, you want the victory. I know in faith you will make a way. If there's an empty grave, Jesus, you reign. You will make a way. So there's no other name. I know in grace you will make a way. If there's an empty grave, Jesus, you reign. You will make a way. There's no other name. You will make a way. If there's an empty grave, you will make a way. If there's no other name. So let's all sing once again, brothers and sisters. I know in what? In faith, Because He will make a way. there's no other way. Jesus, you reign. You will make a way. If there's no other way. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan naman ho natin ang ating buhay na Diyos. Yehey! Yes, Jesus is risen. Amen. So mga kapatid, if you believe that our Lord ay buhay, ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay, sabay-sabay tayo magdasal ng ating paboritong panalangin dito sa feast, ang Feast Declaration of Abundance. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's rivers. Today, I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. And today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let's sing together that something good is going to happen to us today. Something good. Yes, Lord. Indeed, Lord. You are our risen Lord. You are our good Lord. Please hear your children, Lord. This very day. Amen. This very year. Something good is going to happen to
pray together. Thy word. This is your word, Lord. This is your word. This is your Holy Spirit be with us. Holy Spirit be with us. Mga kapatid, sabay-sabay nga ho tayo. Let's read our verse for today. And it's found in Luke 4 verses 18 to 19. Sabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recover of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." This is our verse for today, mga kapatid. Amen. Okay. Welcome again to our series, How Did We Get Here? Ayan. Ito na yung ating huling installment ng ating series ngayon. And we are in our number 6 talk. Talk number 6, entitled, Already But Not Yet. Ano kaya yung already but not yet? Ano? Already but not yet. And here's our big message for you. God's house is still under construction. Sige nga, meron ho akong gustong itanong sa inyo, no? Sino ho rito yung nangangarap pang magkaroon ng kanilang bahay or itayo yung kanilang dream house? Yoo! Di ba? Marami. Mga kapatid, meron tayong isang kasama na nagpapatayo ng bahay. Ngayon, yung trabaho niya, yung pinagtatrabahuhan niya, malayo roon sa bahay na kanyang pinapatayo. Halimbawa, parang nagtatrabaho sa Maynila, yung bahay pinapatayo sa Sampaloc. Ayan, ganun kalayo. So, ang ginagawa ng ating kapatid, nagpapadala na lang ng pera sa kanyang mga magulang. Para yung mga magulang yung mag-ayos ng pagpapatayo ng bahay. Isang araw, excited na excited. Umuwi yung ating kapatid, pumunta roon sa, bibisitahin ko nga yung bahay ko. Pagpunta niya roon sa lugar, abay parang mali yata itong aking napuntahan. Bakit? Tanong niyo ko bakit? Kasi, pagpunta niya, wala pa yung ina-expect niya na bahay. Nakatayo lang yung pader, pero wala pang bubong. Walang bintana, walang pinto, hollow blocks pa lang. Sabi niya, ito ba yung bahay na pinapatayo ko? Biglang nakita niya yung mga magulang niya. Sabi nung kanyang mga magulang, atin na iyan. Atin na iyan. Pero, ginagawa pa yung bahay. Sa atin na yan. We already own that house, but not yet. You know yon, already, but not yet. Matatapos rin yung bahay natin. Magtiwala ka sa proseso. Matatapos rin yung bahay na yan. Atin na yan, already, but not yet. Yan. That's actually, mga kapatid, it's a theological term. Sino yung gumawa nito? Yung Dutch theologian, ang pangalan niya, Gerhardus Vos. Sabi niya dito, we are caught in the tension between already redeemed by Jesus, yet still waiting to be fully redeemed by Jesus. Di ba may mga nagtatanong, may nagtanong na ho ba sa inyo, are you saved? Ikaw ba'y naligtas na? Anong sagot natin dyan? Already, yes, already, but not yet. Ha? It may be a theological term, mga kapatid, but kagaya ng kwento ko ho sa inyo kanina, nariyan na yung bahay, already, but not yet. Because yung structure, gawa na eh. The structure is done. Naalala ko po ho, nung nagpapatayo kami ng bahay sa Antipolo.
Alam niyo, excited na excited po kaming pamilya. Alam niyo, pumasok po ako sa bahay, hindi pa po sementado, putik-putik pa ho talaga. Pero tuwang-tuwa ho kaming pamilya na pagpasok namin, bahay na namin ito. Kahit hindi pa tapos. This is our house. Pero, magulo pa. Magulo pa. Ang daming nagtatrabaho. Hindi pa nga sementado yung sahig Ang putik. But, bahay na namin to. May I preach this to you, mga kapatid? Pwede po ba? Amen? This is our spiritual condition today. Ito yung ating condition ngayon. Ano ito? We're in God's house, but we don't feel at home. Because God's house is still under construction. Yung bahay ng ating Panginoon, ginagawa pa. Welcome to the last part of our series, mga kapatid. Huling installment na ho natin ito ng ating series, How Did We Get Here? A Bible Study on the Exile. Huli na ho. And today, we will start with the mission statement ng ating Panginoong Hesukristo. Bibigyan ko kayo ng background, ha? Mga kapatid, all throughout the Old Testament, yung buong Old Testament, yung mga exiles, yung mga itinapon sa Babylon, sila huwag nagdarasal. Anong dinarasal nila? Dumating yung kanilang tagapagligtas. Dumating yung Mesaya. A new king, bagong hari, na ililigtas sila sa pagkakaalipin. Yun ang kanilang pinagdarasal Freedom from the foreign overlords, yung mga dumakop sa kanila at ibalik sila sa promised land. All throughout yun ang kanilang panalangin. Dumating yung kanilang tagapagligtas. Anong nangyari? God answered that prayer by sending Jesus. Sinaguto ng Diyos yung kanilang panalangin, ipinadala yung ating Panginoong Hesukristo. Pero anong nangyari? Niligtas ba sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang pagkakasakop? No. Jesus didn't rescue them from the Greeks or from the Babylonians o kaya sa mga Romano. Hindi sila iniligtas physically. Bakit? Kasi may mas malaking misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang tinalo? Ang tinalo ng ating Panginoon ay kasalanan. Tinalo niya ang kasamaan at tinalo niya ang kamatayan. Mas malaki. Here is His mission statement. Ano ba yung mission statement ni Jesus? Luke 4 verse 18 to 19. Binasa natin ito kanina. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Dito sa verse na binasa natin, mga kapatid, Jesus described perfectly our human situation. Pinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo, pinapakita niya kung ano yung sitwasyon natin. Ano-ano? Sabay-sabay nga ho tayo ng sitwasyon natin. Una, we are poor. Tayo yung mga mahihirap. Ikalawa, we are in prison. Katlo, tayo yung mga bulag. We're blind. And ang ikahuli, we are oppressed. Tayo yung inaapi. Mga kapatid, to rescue us from our exile, Jesus had to become an exile too. Napansin niyo ho ba yun? Para tayo iligtas sa ating pagkakatapon at pagkakaalipin, kailangang bumaba ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Nasa langit na siya Kailangan niyang bumaba sa mundo at makipamuhay sa atin. Tayong mga inaapi, tayong mga mahihirap, tayong mga pinapahirapan ng mga Romano noong panahon na yon, and suffer the ultimate exile. Anong naranasan ng ating Panginoong Hesukristo? Ipinako siya sa krus, di ba? Namatay siya sa krus, pero muli siyang nabuhay. Mga kapatid, Jesus became an exile so He could enter our Babylon to bring us home.
Hindi niya sinabi, hindi niya tayo tinex na sinasabi sa atin, ito yung ginagawa sa akin ng yung asawa ko o kaya yung mga anak ko pag wala. Anong tinetext niya? Umuwi ka na. Hindi siya nag-text sa ganyan. Hindi nga tayo tinawagan ng ating Panginoong Jesucristo, "Hoy, umuwi ka na." Instead, anong ginawa niya ho sa atin? Hulaan ninyo. Anong ginawa ng ating Panginoon? Sinunro. Diba? Sinunro po niya tayo. He walked into our dark world to carry us out. Akalain niyo ho yun, sinundo niya tayo. Hindi yan sumigaw. Talagang bumaba siya. Ngayon, ang tanong, sinundo tayo ng Panginoong Jesucristo, amen? Ito ang tanong, are we home now? Tayo ba'y nasa ating tahanan na ngayon? 2,000 years ago, mga kapatid, namuhay ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo at ginawa niya yung kanyang dapat gawin. And then what? Anong nangyari? Ginawa na ng Panginoon ang dapat niyang gawin. Anong nangyari? Ganoon pa rin. Tingnan niyo po yung palibot natin. Marami pang korupsyon. Diba? Usong-uso nga ngayon yan. Naku, wag po sana tag-ulan at makita ulit natin ang mga baha. Ano pa? Marami ngayon. Isipin ninyo, ako po'y, ang aking krudo ngayon, yung aking 10 litro, dati 500 plus lang iyan. Ay ba'y magkano na po ngayon? Times 3. Times 3 na. Ang daming mahihirap ngayon. Ang daming halos wala nang makain. Sa sobrang taas ang binabayaran. Ito yung nangyayari sa atin ngayon, di ba? Maraming gulo, nagkakagulo, nagkakaroon ng gera, maraming mahihirap at lalong naghihirap at maraming nagkakasakit. Nakakapanlumo. Maraming problemang dumarating sa mundo. And we realize, parang, we're still in Babylon. Tama po ba ako? Parang nasa Babylonia pa rin ako. Sinasako pa rin ako. Mahirap pa rin ang buhay. That's why, si Pedro, sabi niya ho sa atin, tinawag niya tayong foreigners and exiles. Tayo mga dayuhan at mga itinapon. In 1 Peter verse 2 verse 11. At sabi ho sa atin, we're still in Babylon, foreigners, and because we belong to another kingdom, ano sabi sa atin ni Paul? Our citizenship is in heaven. Tayo raw po ay talagang meant para sa langit. Ngayon, nakita niyo po ito, tawag sa atin ni Pedro, tayo foreigners and exiles. Sabi ni Saint Paul, ang atin daw citizenship nasa langit. Ngayon, ang tanong, what should we do here in Babylon? Anong dapat ba natin gawin dito sa Babylon? Just to wait to die? So we can go to heaven? Ayun ba yung dapat natin gawin? I remember, mga kapatid, nung mga unang-una pa lang na ako po'y pumasok sa feast. Salamat sa aking mga magulang at kina Doktora Ninang at Ninong at talagang na-invite ho kaming makapasok sa feast. Unang-una, nakapasok ako sa feast, parang isang session sa Camp Aguinaldo. Parang talagang tinamaan ho ako ng tok. Naramdaman niyo ho ba yan? Until now, today, di ba? Alam ko, nararamdaman niyo yan. Tinamaan talaga ako ng tok at talagang sabi ko, Lord, ibibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Ganun po eh. I was never the same again. Nung pumasok ako doon sa Camp Aguinaldo at paglabas ko, talagang naranasan ko ang presensya ng Panginoon at ako'y talagang ibinigay ang buhay sa Kanya. Naranasan niyo ho ba yun? Ngayon, at that moment, nung panahon po na yon, at that moment, parang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magkakasala. Until, paglabas ko ng EDSA, may gumitgit sa akin, napamura na po kaagar ako. Hoy! Sabi ko, sana mabangga ka! Alam niyo po ba yun? Until, sabi ko, nung time na ako'y tinamaan, na talagang pakiramdam ko, ibibigay ko, Lord, ang buhay ko sa inyo. Pakiramdam ko, hindi na ako magkakaproblema. Until, pag uwi ko sa bahay, meron ng disconnection notice ang Meralco.
Kailangan pala akong bayaran, hindi ko po mabayaran. At that moment, mga kapatid, at pakiramdam ko, yung mga tao sa feast, yung mga nakapalibot sa feast doon sa Campang Hinaldo, at saka, basta yung mga tao sa feast, pakiramdam ko sila'y lahat ay anghel. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo, mga anghel ba yan? Until, mga kapatid, hindi pala. Marami pala mga fallen angels. Marami pala, indeed, mga kapatid. Kinagat ako ng realidad. Tinamaan ako ng realidad that even if I have a relationship with God, nasa Babylon pa rin ako. Di ba? Indeed, God's house is still being constructed. Ginagawa pa yung bahay ng Diyos. This was perhaps what the Jewish people felt 537 BC some time ago, when they finally returned to Jerusalem. Ito malamang yung naranasan nila na babalik na sila sa Jerusalem after 70 years ng kanilang pagkaka-exile sa Babylon. Malamang nararamdaman nila, yes, babalik na ako sa aming bahay. Siyempre, nakakatuwa naman yan. Isipin nyo ho, 70 years na wala, babalik na sa kanilang promised land. Talagang nakakatuwa. But, the moment they stepped into Jerusalem, ang dami na nilang nakitang hindi maganda. Una, yung kanilang beloved city, wasak. Yung mga bahay nila, pader na lang ang nakatayo. Isa pa, pagpunta nila sa Jerusalem, sila ba'y mga free na tao na? Sila ba'y mga... Hindi pa rin. Kasi they were still under Persian rule. Isa pa rin silang sakop ng Persia naman, hindi naman Babylon. And yung kanilang palibot, napapalibutan sila ng mga lugar or ng mga tao na galit pa rin sa mga Hudyo at gusto pa rin silang saktan. Even yung kanilang, di ba yung naitok natin last week? Yung kanilang templo na itinayo, maliit. Hindi sila natutuwa doon, and they saw injustice. Talagang maraming hindi nabibigyan ng hustisya doon sa kanilang lugar. Take note, mga kapatid, yung kanilang naramdaman na iyon, it happened for centuries. Ganon hong katagal. Umabot ng daang taon. Tanong niyo ako bakit? Kasi naroon pa rin ho yung mga mananakop. After mga Persians, di ba sinakop sila ng Babylon, tapos ng Persia. After the Persians, sinakop na naman ho sila ng mga Greeks, ng mga Griego. And after the Greeks, sinakop na naman sila ng mga Romano. Sinakop naman sila ng mga Romano. Kagaya ho nung bahay na naikwento ko sa inyo kanina, hindi pa tapos. Parang pakiramdam ko, nagsasabi yung ating mga kapatid na Hudyo, natito na tayo sa ating tahanan. Pero bakit parang hindi ko nararamdaman na ako'y nasa aking bahay? Di ba? Meron ho tayong mga kasama dito, wala ngayon dito. Bakit? Uma-attend ng alumni homecoming. Usong-uso po yan ngayon, yung alumni homecoming. Di ba? Naranasan nyo na po ba ito? Na pagpunta nyo sa school ninyo, pagbalik nyo sa school ninyo several years after, sabi nyo parang hindi na ito yung school na pinuntahan ko. Wala na yung kwarto ko, wala na yung mga teachers ko dati, kasi nangawala na, nauna na sila sa langit, di ba? Mga kapatid, Babylon is not a geographical place, but a system built on pride and self-centeredness. The world has become a dysfunctional Babylon system. Ngayon, ano yung dapat natin gawin? Tanong niyo kung ano? Ito ba yung dapat yung gawin? Do we just wait for our rocket ship to heaven? Yan na lang ba yung dapat natin gawin? Na tayo mapunta na lang sa langit? Ito, hindi ko ho ito mapapalampas. Sa kwento ho si Brother Bo. Sabi ho ni Brother Bo nung kanyang kabataan. Kasi nung time na yon, talagang na-engross na ho siya sa ating Bible. Basa ho siya ng basa. And for a time, isang araw, sinabi niya ho sa kanyang nanay. Sinong mga nanay dito? Taas ang kamay.
May nagtanong na ho ba sa inyo na anak na ganito? Sabi ho ni Brother Bo sa kanyang nanay, Mami, hindi na ako pupunta ng school. Ayoko nang mag-aral. Sabi niya, bakit? Kasi magugunaw na ang mundo. Kabataan niya ho yan, ha? Sabi niya, magugunaw na ang mundo. Di ba parang sayang lang yung oras kung ako'y maghahanap pa ng diploma. Saan ko gagamitin yung diploma kapag nagunaw na ang mundo? And sinabihan niya, more or less 300 Bible verses daw. Yung kanyang sinasabi about the second coming and the last judgment. Yun yung sabi niya sa nanay niya. Mga nanay, anong mararamdaman ninyo? Yung anak ninyo, sasabihan kayo, Mami, ayoko na mag-aral. Alam nyo, yung nanay, matalino ho talaga. Sabi nung nanay ni Brother Bo, Bo, anong sinasabi ng Bible? Mga anak, makinig kayo sa inyong mga magulang. Bo, go to school. Wala siyang nagawa. Pasok ko siya sa school. Yun pala, gusto lang niyang iwasan yung kanyang final exam. Pero yun po, napakaganda ng wisdom ng mga nanay, di po ba? When Peter called us foreigners and exiles, sinabi ni Pedro yan eh. He told us what to do while we live in Babylon. Sabi ni Pedro, habang kayo'y nandito sa lugar na kayo ay sinasakop, ito yung dapat nyong gawin. Sabi ni Pedro, in 1 Peter 2 verses 11 to 12, sabi niya, Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Yan ang sabi sa atin habang tayo ay nasa lugar ng mga mananakop. Anong sabi niya? Mamuhay kayo ng mabuti. Pakita nyo na hindi kayo nahihirapan. At ipakita nyo ang inyong kabutiang loob dun sa mga nananakop sa inyo. Yan ang sabi ni Pedro. While we're foreigners in Babylon, we are supposed to do this. Ito yung dapat nating gawin. Live good lives, doing good deeds. Tayo po, nasa Babylon tayo ngayon. Anong dapat nating gawin? Live good lives, doing good deeds. Mamuhay kayo ng mapayapa, mabuhay kayo ng mabuti, at gumawa kayo ng mabuti. Amen? Brothers and sisters, ito yung aking na-realize. Dahil ho dito, tanong niyo ko ano? We're living both in Babylon and God's house. Because God is transforming Babylon into His house. Amen? God is transforming Babylon into His house. And guess what? Tanong niyo ko ano? Tingnan niyo po. We are part of God's construction team. Amen? Kasama tayo ng Diyos sa pagpapatayo ng bahay dito sa lupa. Naalala ko nung ako'y kabataan, tuwing bakasyon, kami may pinapatayo po kaming pader lang naman dun sa aming bahay, lugar. Ako po'y nagpiyon. Ako po talaga ay naghahakot ng mga hollow blocks at naghalo ng semento. I am part of God's construction team and so are you. Amen? Kasama ko kayo. Mga kapatid, malamang marami sa atin, na itaas ang kamay kanina, maraming gustong magkaroon ng kanilang sariling tahanan. But, there's another house that we should be more excited to see. Merong isang bahay na dapat mas excited tayong makita. Tanong niyo ko ano? Ito po, the last book of the Bible says, Revelation 21 verses 2 to 3. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God.
Ayan ang mas maganda nating makita. Our hope, hindi yung ating mga kaluluwa nakalutang sa langit, but heaven coming down on earth. Yung langit bababa dito sa lupa. Dinadasal natin ito lagi sa ating Our Father. Ang sinasabi natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Let me close, mga kapatid, this talk by asking about your mantra. Sabihin nyo nga po, mantra. Ano ho yung mantra sa Tagalog? Parang kasabihan mo or yung iyong pinaniniwalaan. Yung iyong pinaniniwalaan sa buhay. Is this your mantra, mga kapatid? Tingnan nyo nga po. I'll be happy when. Ayan. I'll be happy when. Ako'y magiging masaya kapag. Ayan. I'll be happy when I get a job. Ayan. O kaya, I'll be happy when I build my business. O kaya, ako'y magiging masaya, brother, kapag ako'y nagka-boyfriend at ako'y nagka-asawa. Pwede ba yan? I'll be happy, mga kapatid. Meron nagsasabi, brother, ako'y magiging masaya lang kapag ako'y nagkaroon na ng anak. I'll be happy when yung aking mga pangarap ay natupad. Doon lang ako magiging masaya. Ngayon, mga kapatid, what if hindi dumating yung iyong ine-expect na yun? Paano na lang kung hindi yung darating? At least, not the way you want. Or kaya, hindi siya dadating according to your timetable. Oh, anong mangyayari? Paano na yun? Tanungin nyo nga sa sarili nyo, or tanungin nyo sa katabi mo, paano na yun? Paano na? Magiging miserable na lang ba ang buhay mo? Magiging miserable na ba? Meron po akong mga kakilala na talagang, alam niyo yung parang frustrated sa buhay. Pero sa aking pananaw, sa aking pong parameters, napakaganda na ng buhay nila. Pero bakit parang malungkot? Kasi merong 1 or 2 or 3 dreams na gustong-gusto nila, hindi pa rin nangyayari sa kanilang buhay. Pero sa tingin ko, dapat masaya na siya. Mga kapatid, I believe that some of our dreams are meant to be fulfilled in heaven. Are you okay with that? Amen? Diba? Some of our dreams are meant to be fulfilled in heaven. Pwede bang ganito na lang po lagi ang ating mantra? Pwede po bang ganito na lang? I'm happy. Amen? Kahit anong mangyari sa aking buhay, I'm happy. Meron akong na-meet ngayon. Halos hindi po makatayo, pero siya'y masaya. And whenever you are unsatisfied, mga kapatid, huwag ho kayong magpanik. Sabihin nyo nga sa katabi, don't panic. Huwag mong lulunurin yung sarili mo sa entertainment or sa mga distractions kapag hindi dumarating yung mga gusto mo. That feeling, mga kapatid, na parang something is missing in my life, parang kulang eh. Brother, parang kulang eh. It is simply telling us 3 truths. Pagpapakiramdam ninyo, parang kulang ah. Merong 3 katotohanan na sinasabi sa inyo yan. Ano-ano ho yan? Yung una, you are living in both Babylon and God's house. Kasi, God is transforming Babylon into His house. Ginagawa pa. Your God's house is still under construction. And you are part of God's construction team. Amen? Ano yung ikatlo? One day. Nangyayari yan. One day, God's house will be completed. Ang bahay ng Diyos ay mabubuo. Amen? Already, but not yet. In the meantime, mga kapatid, in the meantime, nothing in this world, sa totoo lang po, nothing in this world can give you perfect peace. Di ba? Wala ko talaga.
Only Jesus can do that. Ang ating Panginoong Jesucristo lang ang makakagawa niyan. As I end, mga kapatid, do you feel distant from God? Pakiramdam niyo ho ba malayo kayo sa ating Panginoon? Or ang nararamdaman ninyo, yung Diyos mismo, yung malayo sa inyo? Yun ba yung nararamdaman nyo? Isa lang ho yung dapat yung gawin. Tanong niyo ko ano? Go home. Go home to the Lord. Sinusundo ka niya. Pwede bang banggitin mo yan sa katabi mo, sinusundo ka niya? Oh, bakit yung iba nandidilat yung mata? Ha? Yung iba naman takot na takot. Tuwing sinasabi ba natin ito, mamamatay na tayo, pupunta na tayo sa langit. Sinusundo ka niya. Sumama ka na raw. Sumama na ho tayo. Sa totoo lamang po, brothers and sisters, Jesus enters your Babylon. Pumapasok ang ating Panginoong Jesucristo sa inyo to bring you home. Amen? Allow Him. Hayaan niyo siyang pumasok. Magpasundo ka. Magpasundo ka. And today, mga kapatid, as we enter into worship, let us all surrender our hearts to our Lord. Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Tayo ho tayo. And let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, thank you, Lord, for this day. Maraming salamat, Panginoon. Hinding-hindi nyo kami iniiwan. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na malaman namin at mapaalala sa amin na totoo, Panginoon, na kayo'y buhay. Kayo'y narito sa amin, sa aming tabi. Sinusundo kami. At handa kaming magpasundo sa inyo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Despite all the problems na aming nararanasan today, despite all the difficulties, mga paghihirap na aming nararanasan, ito po'y gumagaan because of you. Because of you, Lord. Thank you, Lord Jesus. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. When the oceans rise and tides roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Let's sing it again. When the oceans rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. So brothers and sisters, right now, in the middle of our finished stories, God is reminding us to be still. So kahit may pinagdadaanan tayo, kahit hindi po buo, kahit hindi matapos, He is still God. Amen. So let's trust His process and rest in His presence. So as we continue to worship, brothers and sisters, let's choose to be still and know that He is still our God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Palakpakan ho natin ating Panginoon. Amen, amen. So, before we go to our love offering and tithes, meron ho kaming konting announcement. Una, eto po mga kapatid, yung ating mga youth, sa bukas na po ito. So bukas po meron ho silang activity, Paint Someone Today. Paint for Someone Today. This is a fundraising art workshop para marami pa ho tayong mga kabataan na mahila papunta sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan ho ito? Bukas. So meron ho tayong mga participants dito sa Feast Cardona, sa Feast Queen Mary. Meron nung first session, anong oras? 10 to 12. And second session, 2 to 4. Invited pa rin ho kung sino ho yung may gusto pang isama na mga anak nila or kaya mga may hilig mag-draw or mag-paint kahit hindi ho mga kabataan. Pwede pong pumunta. Meron lang hong konting fee. Ang konting fee po dito is 1,000 pesos. Wala na ho yan. Lahat na ho yan. So may uuwi pa kayo na painting. Ayan. Acrylic painting ho ito, ha? So yung mga gustong matutong mag-paint, kagaya nakikita ko si Sister Gina, yung anak niya ang galing mag-paint. So kung sino man ho dito, ha? Acrylic painting. O gustong matuto, kahit hindi ho marunong mag-drawing, hindi marunong mag-paint, introduction ho ito, matututo ho kayo. Magaling ho yung magtuturo sa inyo, nag-aaral ho sa UP. At ano ho siya, talagang fine arts. Ayan. Okay, meron pa? Next, so, eto po, yung ating mga youth, ay talaga ho, ito, mga nagpuyat ho siguro ito, yehey! Meron ho silang mga cookies na na-bake, ayan. So, kung sino ho yung mga gusto, meron ho dito 60 pesos only. Lahat ba yan? 60? 60? Per piece. Okay, so meron ho doon. Lapitan nyo na lang ho. Naku, masarap ho yung cookies nila. Totoo lang ho, natikman ko ho yan. Kahit bawal sa akin. Sorry po mga doka. Masarap po itong ginawa nitong mga kabataan na ito. Pwede ho kayong mag-order kung gusto niyo para sa susunod na feast natin. Ibibigay ho nila sa inyo. Ayan. 250 pesos po yung cookie tins. Every bite is a blessing shared. Ayan. Oh, ganda naman. Sino nag-isip nito? Ano ba? Meron pa? Newcomer. Meron po tayong newcomer. Oh, nakakatuwa naman. Sige. At isa pa. Meron ho tayo mga kapatid, dun ho sa mga hindi po nakakapagdala ng kanilang mga love offerings and tithes sa pera. Meron ho tayo dito, ito ho. Kung gusto nyo hong medyo high-tech kayo ng konti, iscan nyo na lang po itong QR code natin. Ito po, i-scan nyo lang. Pagka ano ho yan, automatic ho yan. Sa Feast Queen Mary Cardona na po pupunta yung inyong mga love offerings and tithes sa ibinibigay. Automatic ho yan. Subukan nyo ho. I-scan nyo lang yung QR code. Pag yan, lalabas ho dyan GCash. Lalabas ho dyan ang Feast Queen Mary. Nasubukan ko na po. At yan po, automatic. Pupunta po yan sa as love offering or donations or tithes sa Feast Queen Mary. Ayan. Subukan nyo ho, ha. And ito, alam mo, sa susunod ho, ilalagay na namin sa sobre para madali na ho ninyong makita. Nasubukan mo, Brother Rob? Okay ba? Okay? Okay. So, ito ho, another way to give. Other than being, nung gigibigay nyo yung pera mismo na hawak ninyo, or kayo magde-deposit kayo sa bangko, this is another way to give. Ayan. Okay. Meron pa tayong announcement. Okay. So, mga kapatid, I'll call on Brother Hill. Ayan, so this is the favorite part. And so let's raise our love offerings and tithes at ito ay ating ipagdasal. Ayan, so this is special na offering. Bakit? Kasi ngayon, buhay ang Panginoon. Amen? Ayan, so ipagdasal natin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for today.
sa mga blessing na nagdaan sa amin. Sa mga blessing maliit man o malaki, pinagpapasalamat po namin ito ng sobra-sobra sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nabubuhay sa aming puso. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nananahan sa bawat isa sa amin, maliit na bata man o mapamamatanda, Lord. Maraming salamat. Panginoon, salamat po dahil mula sa kadiliman, mula sa aming pagkabulag, pagkabingi, at pagkawalang bahala sa iyo, Panginoon, binura mo ang lahat. Tinubos mo kami sa aming makasalanan. At Panginoon, maraming salamat dahil ngayon binuksan mo ang aming mga puso at isip. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, samahan, at pagpalain ng mas marami dahil itong mga blessings na natatanggap namin ay hindi lang ito para sa amin, kung hindi para sa lahat ng nangangailangan. Panginoon, punuin mo ang aming mga bulsa nang sa gayon ang bulsa namin ang maging instrumento upang sa gayon kami ay makatulong sa aming kapwa, dahil alam namin ito ay kalugod-lugod sa inyong harapan. Ito lamang po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo at kasama ng Espiritu Santo at panalangin ng mahal na ina ng Sapaw. Amen. Let's have our love offering. Out in the streets, their voices mix up with the versions of what's right. Scrolling through their opinions that never stop. Is this all there is to life? Just a bit for you, but I've seen where that could lead. Dead ends and empty roads that we're walking through. You can give us what we need. There is more to life. Don't have to blend in, don't have to cave in. Jesus is alive. Come on and find it and light it. Who's with me? Lift your hands and sing. It's the way, the truth, the life. In His name we're free. As the dead bones come alive, I'm not ashamed to sing it loud. I was lost but I've been found, so I live for Jesus now. Who's with me? That's all for today. Thank you, Peace Queen Mary. I hope na bless kayo today and ingat po pag-uwi and see you around. Have a blessed Sunday, everyone. There is more to life. Don't have to blend in, don't have to cave in. Jesus is the light. Come on and find it and let the light in. Who's with me? In the hands and sing. It's the way, the true life. In His name we're free. I see devils come alive, not ashamed to sing it loud. I was lost but I've been found, so I live for Jesus now.